Maraming karibal si Godzilla. May ilan na minsan lang lumitaw, ang iba naging icon sa sarili nilang paraan at may isa naman na nagawa pareho. Madaling mapasama si Space Godzilla sa top 4 ng pinakamatinding kalaban ni Godzilla: Ghidorah, Mega Mechagodzilla, Destroya at Space Godzilla. Pinagdedebatehan pa kung sino ang pinakamalakas sa kanila. I-comment ang opinion nyo sa ibaba. Pero hindi may tatanggi na sa nag-iisa niyang pelikula, ipinakita ni Space Godzilla ang kapangyarihang kayang makipagsabayan sa kahit anong halimaw sa franchise. Pero bakit na ba sobrang OP ni Space Godzilla at ano ang dahilan kung bakit siya napakadelikado? Welcome sa Dangerville. Ako si Jacob. Balikan natin ang masamang clone ni Godzilla, si Space Godzilla. Marami sa kapangyarihan ni Space Godzilla ay nagbumula sa kanyang pinagmulan, bunga ng pagsasama ng mga selula ng Kaiju at ang hindi masukat na lakas ng maraming sumasabog na bituin. Ang pagliha kay Space Godzilla ay mas supernatural kaysa biological, kaya nagkakaroon siya ng kakaibang kapangyarihan at kakayahan nang hindi na kailangang tanungin kung paano ito posible. Para matukoy ang tunay na lakas ng kaiju na ito, kailangan muna nating tingnan ang laki nito. Isa si Space Godzilla sa pinakamalalaking halimaw sa buong kasaysayan ni Godzilla na nagmula sa Heisei era, kung saan hinubog at ginaya siya base sa bersyon na ito ng hari ng mga halimaw. Si Heisei Godzilla ay isang higante na may mga sukat na kayang makipagsabayan sa Monsterverse. Sa totoo lang, halos kasing laki lang ni Space Godzilla si Monsterverse Godzilla. Umaabot siya ng 370, 3 talampakan ng taas o 120 metro, 820 talampakan ng haba, 250 metro at tumitimbang ng 80,000 tonelad. Si Space Godzilla ay bahagyang mas maliit lang kaysa sa evolved form ni Godzilla sa Monsterverse. At dahil sa napakalaking laki niya, si Space Godzilla ay kayang gumawa ng mga pambihirang pagpapakita ng lakas. Bilang isang clone ni Godzilla, ibig sabihin halos napanatili ni Space Godzilla ang karamihan, kung hindi man lahat, ng lakas ni Godzilla. Makikita mo ito sa laban nila dahil parehong pantay kapag nagbubugbugan. Isa sa pinakakahangahangang ginawa ni Space Godzilla ay nung tinusok, binuhat at inihagis niya si Moguera gamit ang kanyang buntot. Tandaan na halos kasing bigat ni Space Godzilla si Moguera ay mas kahanga-hanga ito. Nililimitahan ng Crystal Corruption ni Space Godzilla ang paggamit niya ng katawan at lakas sa pinakamataas na antas. Kahit ganon, mahusay pa rin ang halimaw sa malapit ang labanan. Kapag isinama ito sa kakayahan ng kaiju na tiisin, matinding sakit at parusa mula sa kahit anong atake, nagiging isa si Space Godzilla sa pinakamakapangyarihang kaiju. Hindi pa natin napag-uusapan ang kanyang pinakakilalang at kakaibang kapangyarihan. Sa kasaysayan, kadalasang may isa o dalawang espesyal na kakayahan ang kaiju bukod sa kanilang likas na lakas. Kay Godzilla, meron siyang Atomic Breath at Atomic Pulse. Pero si Space Godzilla ay may iba't ibang atake at espesyal na kakayahan na ginagawang sobrang OP ang halimaw. Kakaiba kay Space Godzilla kumpara kay Godzilla at ibang kaiju, ang abilidad niyang lumipad kahit walang pakpak. Dahil sa malakas niyang telekinetic na kapangyarihan, halos maabot ng kaiju ang bilis ng liwanag sa kalawakan at 3 beses ang bilis ng tunog sa atmosfera ng mundo. Iyan ay 2,300 milya bawat oras. Halos kasing bilis ng isang bala na pinaputok mula sa isang high velocity na rifle. At kapag ayaw ni Space Godzilla na lumipad ng kasing bilis ng bala, maaari siyang pumili na lumutang sa ere at magpalutang-lutang o dumausdos sa kalangitan. Pinagsasasama ni Space Godzilla ang 2 anyo ng kakaibang paglipad, nagdadala ng bagong bagay sa mundo ng mga kaiju na hindi pa nakita noon. Kahit ganon, di pa natin naabot ang pinakamagandang parte. Tingnan mo, si Space Godzilla ay parang kaiju Sith Lord. May kakayahan siyang magpalabas ng telekinetic shockwave na kumakalat sa lahat ng direksyon mula sa kanyang katawan na nagpapalipad ng kahit anong madaanan ng pagsabog paatras. Tulad ni Darth Vader, kayang manipulahin at kontrolin ni Space Godzilla ang katawan ng iba gamit ang telekinesis na binubuhat at inililipat ang kalaban sa labanan, halos ganap na kinokontrol sila kaya nawawala ng silbi. At hindi lang katawan, kundi pati lupa sa paligid ay kayang manipulahin ni Space Godzilla.
Sa geokinesis, kaya maglabas ng kaiju na malalaking kristal mula sa lupa para umatake at magtanggol. Ginagamit niya ang mga kristal para mapalakas ang kanyang kapangyarihan, tumutulong sa pag-channel at pagpapalabas ng mas malakas na atake laban sa kalaban. At kung hindi pa sapat yon para humanga ka, kayang gamitin ni Space Godzilla ang mga kristal na ito bilang sarili niyang mga projectile, inihahagis niya ang mga ito sa ere papunta sa target. Kilala ito bilang Homen Ghost dahil kayang likhain ng kaiju ang mga kristal mula sa wala, nagiging tunay itong nakamamatay na sandata. Ang pangunahing sandata niya ay ang Corona Beam. Ang nakamamatay na energy beam na lumalabas sa bibig at mga kristal ay napaka-perpekto at delikado, at pati ang hugis nito ay tumutulong sa kakayahan nitong manira. Dahil hugis dagger ang dulo ng beam na ito, kaya nitong tumagos kahit sa makakapal na balat at matibay na armor. At hindi tulad ni Godzilla na karaniwang nagpapaputok ng beam attack sa isang tuwid na linya, kayang manipulahin ni Space Godzilla ang kanyang atake gamit ang kanyang psychic powers, kaya nitong magliko-liko at gumalaw na parang latigo habang papalapit sa kanyang target. Nagdadala ito ng kalituhan at dagdag pressure sa kalaban dahil hindi tuwiran ang atake. Maaring iputok ito mula sa harap, biglang lumiko, umikot at tamaan ka mismo sa likod, kaya halos imposible itong iwasan. Ang lakas ng sinag na ito ay matindi at halos lahat ng tamaan nito ay nabubura o nawawasak. Nakagugulat, hindi lahat ng kapangyarihan ni Space Godzilla ay para manira agad. Si Space Godzilla, bukod sa mga pelikula, ay kayang lumika ng liwanag na parang kay Mothra para bulagin at iligaw ang target niya. At may ilang pagkakataon na tila kayang maglabas ni Space Godzilla ng isang uri ng pagsabog na parang EMP. Ang Photon Hurricane na hugising-sing na atake ay pinaputok kay Mughera sa kalawakan, pinahinto ang makina at hindi na ito nakalaban. Kung hindi gumana ang EMP o kung atomic blast mula kay Godzilla ang atake, kaya ni Space Godzilla gumawa ng photon reactive na kalasag sa kanyang katawan o sa kahit anong nais niyang protektahan. Ginagamit ng kalasag ang kapangyarihan ng kristal ni Space Godzilla para pansamantalang lumikha ng di mapasok na balute na minsan ay naibabalik ang atake sa pinagmulan. Sa ganitong klase ng depensa na pinagsama pa sa lahat ng mga kakayahan sa pag-atake, iisipin mong sapat na ito para maging isa si Space Godzilla sa mga pinakamalakas na kaiju na hinarap ni Godzilla sa lahat ng panahon. Hindi ko pa nabanggit ang kanyang pinakamakapangyarihang sandata. Ang utak niya. Lahat ng hinahanap mo sa isang klasikong kaiju, meron si Space Godzilla. Malakas, astig ang mga atake, kakaibang kakayahan, pero ang talino at pagiging tuso niya sa laban ang pinakamapanganib niyang katangian. Mas matalino si Space Godzilla kaysa kay Godzilla at karamihan ng ibang kaiju. Malaki ang posibilidad na ang talino niya ang sanhi ng lagim ng halimaw na ito. Napakatalino niya at talagang natutuwa pang magdulot ng sakit at pagdurusa ng walang pagsisisi. Itong psychopathic na ugali ang nagtulak sa halimaw na umatake kay Godzilla at sa mundo. Pinagplanuhan talaga ang pag-atake, hindi basta-basta lang. Pinagplanuhan ni Space Godzilla ang pag-atake matapos siyang magkaroon ng kakayahang mag-isip. Alam niyang si Godzilla ang pangunahing hadlang, kaya dumating siya may plano para sirain ito at kinidnap ang sariling tagapagmana ni Godzilla laban sa kanya. Alam ni Space Godzilla na mas magaling si Godzilla sa malapitan, kaya napaplano siya ng estratehiya para mapanatiling malayo si Godzilla. Pinoprotektahan ang pinagkukunan ng enerhiya ng Crystal Tower para magamit ni Space Godzilla ang buong lakas niya. Napaka-overpowered ni Space Godzilla dahil hawak niya ang lakas ng kaiju, kapangyarihan ng Diyos at utak ng serial killer. Ang kaiju na ito ay kabilang sa kakaunting lumalagpas sa pagiging pambihirang nilalang ng daigdig tulad ni Godzilla. Si Space Godzilla ay isang banta sa buong galaksya. Ang talino, lakas at espesyal na kakayahan nito ang dahilan kaya isa ito sa pinakadakilang kaiju na nilikha. Sana nagustuhan ninyo ang pag-alala kay Space Godzilla at kung bakit siya isa sa pinaka-OP na halimaw sa lahat ng panahon. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag mag-atubiling tingnan ang iba pa naming mga video sa channel kung saan pinag-uusapan namin ang mga ganitong paksa at marami pang iba. Tulad ng dati, ito si Jacob. Kita kits!